Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito hong controversial speech po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa isang political rally po mga kabida ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas doon po sa Lucena City. Okay, nung nakarang gabi po. May salita kasi siyang nabanggit doon na yung interpretasyon po ng mga nanonood at saka sa mga netizens may pagkabastos parang nadulas ata ang Pangulo doon sa kanya hong ginamit na salita na supposedly nung pinanood ko po yung video mga kabidang gusto sana niyang iparating doon sa mga tao, ipaabot sa mga tao. Nasa puso ang kalagayan ng bawat Pilipino yun yung right phrase sana na gusto niyang iparating doon. Pero yung pagkabanggit ho niya sa salitang puso, iba, mga kabida, parang nadulas ata ang Pangulo po doon Iba yung pagkabanggit po niya ng puso ang interpretasyon ng mga nakapanood po doon, lalong-lalo na po, ito hong mga netizens, medyo bastos daw. Although part ng anatomy of man, yung term na ginamit ho ng Pangulo, pero iba yung dating mga kabida, Eto, babasahin ko lang po ito hong post po ni Direk Darilla po mga kabida. Actually posted po ito 18 hours ago Sa kanya ho nanggaling ito. Okay, siya yung may pasimuno dito ho sa nag-viral na video po mga kabida. Ang sabi po niya dito sa kanyang caption po sa video na kanya pong pinost, kung nasa po sikat, dinagdagan ko na lang po mga kabida, po nila, ayaw ko na. Ayaw ko talaga ng alyansa, malansa. Yun yung kanyang caption sa kanyang post. 18 hours ago po ito mga kabida. Eto, panoorin muna natin yung kanyang short clip na pinost po ni Direk Darilla doon po sa speech po ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos tsaka magre-react po tayo mga kabida. Narito po. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat isang Pilipino. Ayun po. Kayo na po ang bahala mga kabida. Okay? Doon po sa inyong interpretasyon po doon. Nadulas lang ba ang Pangulo o sinadya po ng Pangulo? Depende na po yan sa inyo. Okay? So, umani po ng samot-saring reaction yung kanyang speech. Alright? Dito ho sa post po ni Direk Darilla, yung reactions po dito mga kabida nasa 52,000 Okay? Samantalang yung comments po dito nasa 4,100 comments. Then yung shares po 42,300 shares. At alam nyo ba kung ilan yung views po niya? Kaya nag-viral po ito mga kabida. Nasa 9.5 million views. Ganun ho karami yung nanonood po sa video na ito. Eto, dito po tayo sa post po ni Direk Darilla mga kabida. Titingnan po natin ito hong reaction, comments, shares, at saka views. Gaya na sinabi ko po kanina, nag-viral itong video na ito. Okay? Yung reaction po, nasa 52,000 mga kabida. While yung comments nasa 4.1 K. Yung comments po niya, Samantala yung shares, 42,500, While yung views po, ito yon, pinakamalaki po ito, 18 hours ago yung kanyang posting, Nasa 9.5 million views mga kabida yung post po ni Direk Darilla. So nag-viral po ito, short lang itong video na ito, ilang seconds lang po, mga kabida. Pero nakafocus po dun ho sa salitang pusikat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Yung post po mga kabida ni Direk Darilla Okay. Magbasa ho tayo ng reaction dito. Dami hong reaction po mga kabida sa video po ni Direk Darilla. Ang sabi po dito ni Juliana Fariskova, sikat po itong impersonator, Meat shaking, may fake posse, tapos nakatawa po yung kanyang emoji, And then nag-react din itong si Teo Moreno, May comment din ito, pero yung comment po niya tawa lang po, ha 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 ha. Ayan.
Ang sabi po ni Joey Diviev, every other day, pelek-peken. Tapos, ito pong si Paulo Lino Caniliote, dirty, ha ha ha. Okay? Tapos, dami pa po dito, ano? Nag-comment po mga kabida, babangon muli ang mga, hindi ko pwedeng banggitin ito, yung kanyang ginamit na word. Okay? Tapos, kaya naman pala malansa ang serbisyo ng ating gobyerno. Ayun. Yun yung sabi po ni Jericho Bolo, mga kabida, no? And then, mahirap talaga pag hindi bukal sa puso mo ang mga sinasabi mali-mali na, no? Ang napansin ko kasi kay Pangulong Marcos po, mga kabida, every time na mag-speech po ito, napakabilis, ano? Lalong-lalo na po pag impromptu, ano? Okay? Kaya siguro, madalas po nadudulas, ano? Yung kanyang pagsasalita po, mga kabida, no? Iba kasi yung nakascript. Usually kasi pag speaking engagement po ng Pangulo, lalong-lalo na pag formal gatherings, ano, nakascript talaga yon, ano, naka-teleprompter, mga kabida, no? Pero pag ganito pong sitwasyon like political rallies, usually kasi yan, impromptu speech kasi yan, ano, yung political rally. Pero okay lang sana kung impromptu, kung hindi ka nadudulas, kumbaga magaling ka, no? Bumawi, mga kabida, sa mga wordings na ginagamit mo. Iba kasi itong si Pangulong Marcos, parang hindi ko sanay sa impromptu speech. Okay? Kaya siguro, nadudulas yan every time na mag-speech po ito. Ano? Minsan nga nabubulol Hindi mo na maintindihan yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang messaging po, mga kabida, kasi nabubulol. Iba yung mga salita na lumalabas po, ano? Mga kabida, kagaya ho dito. Okay? Baka sabihin na naman po ito ni Yusek Claire, mga kabida, na fake news ito, inedit po ito. Galing po ito kay Daryl Yap, ano? Direct Daryl Yap. Nagre-react lang po tayo dito, mga kabida, no? So, yun po. Nakakatawa talaga, ano, itong speech po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Aside ho dun sa kanya hong speech na parang binuhat na niya yung sariling upuan po, mga kabida, sa sistema at uri ho ng pamamalakad ho niya ng kanya hong pamahalaan, ano? Parang sinasabi po niya na maganda ang aking pamamalakad, wala hong bahid anomalya at korupsyon, ano? Parang ganun ano? Binibida parati niya yung kanya hong gobyerno, although normal lang po yan, na ibibida mo talaga yung pamamaraan sa pamamalakad, ano, kabida. Yan kung aprobado at sang-ayon yung taong bayan po doon, ano. Ang problema po, opposite po yung pagtingin ho ng taong bayan Iba yung pagbubuhat po, mga kabida, ng kanyang sariling upuan, ano, kaysa doon po sa impression ng mga tao, ano, sa kanyang gobyerno. Okay? Kaya minsan, every time na meron po siyang sasabihin na positive ho para ho sa gobyerno, tinatawanan lang po ito ng mga tao, ano? Dahil ho, sa tingin po nila, hindi totoo, ano? Mga kabida. So, yun yung medyo nakakatawa po, ano? Pagdating ho sa speech po ng Pangulo, ano? Kagaya po doon ho sa kanyang pagpapakilala ho ng kanyang mga kandidato, ano? Hindi talaga ni minsan nabanggit po niya na walang bahid korupsyon yung kanyang mga kandidato. Walang nabanggit po siya about korupsyon, ano? Ang sabi lang po niya dito, mga magagaling po ito, mataas na yung karanasan, ano? Yun. Experience-wise, walang problema yon, ano? Pero pagdating ho dito, kung ang kanyang mga kandidato may bahid korupsyon ba, wala. Yan ang hindi ho niya nabanggit every time na meron po siyang speech, no? During the political rally po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So, yun po. Sana po maging lesson learned po ito ng Pangulo, no? Na next time, medyo bagal-bagalan na po niya yung kanyang pagsasalita, no? Wag hong mabilis. Kasi hindi ho siya sanay sa mabilisan po, mga kabida, no? Okay lang sana kung nakascript yun
Okay, kasi babasahin mo na lang yun, ano? Kaysa dun po sa impromptu speech, okay? Hindi ko siya sanay dun eh. Halatang halata po, ano, mga kabida. Ayaw lang po natin na magmukha siyang katawa-tawa po dun sa harap mismo ng mga tao, mga kabida, ano? So kaya sana, yung mga advisors po niya, ano, dapat critical din, ano, dun po sa kanya kung mga speeches. Okay? Yung mga nasa PCO, sila yung in charge po dun, ano? So para po sa inyo mga kabida, ano po ang tingin ho ninyo dito sa nangyari, ano? Dito ho sa katawa-tawang speech po, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, mga kabida, no? Anong sa tingin niyo dito mga kabida? Sinadya ba ito ng Pangulo o nadulas lang talaga ang Pangulo dito, ano? Please comment down sa mga hindi po subscribers sa aking channel. Please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.